Samantala, nanawagan ng Commission on Elections sa publiko na pumili ng nararapat na kandidatong iboboto sa halalan sa susunod na taon. Payo ng COMELEC, huwag magpadala sa political advertisements na maagang ipinalalabas ng ilang kakandidato. Narito ang ulat. Muling umapela ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko na huwag gawing batayan ng mga political advertisement sa pagpili ng mga iboboto sa pambansang halalan sa Mayo 2016. Pebrero ng susunod na taon pa kasi ang ng campaign period. Pero ngayon pa lamang, naglipanan na ang mga political advertisement. Para sa COMELEC, bagamat walang batas na nagbabawal sa maagang pangangampanya, labag pa rin ito sa aspektong moral. Paliwanag ng tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez, hindi patas ang ganitong akto sa mga politikong walang kakayahang gumawa ng kanilang sariling political advertisement na itinuturing na mahal. Engaging in premature campaigning unbalances the playing field. Sa kabila ng kawalan ng batas para pigilan ang premature campaigning, nananawagan pa rin sa publiko ang COMELEC na maging mapanuri sa pagpili ng mga leader ng bansa. Sinasabi namin, itong mga taong to ay naghahangad ng posisyon para magkaroon sila ng authority to make these kinds of rules. Pero yung existing rules, sila mismo lumalabag. So maybe that's something that people should take into consideration when deciding who to pick pagdating ng election, no? Reward the people who circumvent the laws by putting them in a position to make more laws. So, yun, to that extent, we appeal to the public to be more especially pagdating na ng halalan. Batay sa patakaran ng COMELEC, sa Pebrero o 70 araw bago ang halalan sa Mayo 9 sa susunod na taon, ang simula ng formal na pangangampanya ng mga politikong maghahain ng kanilang kandidatura sa Oktubre. Pero sa panahong ito, may mga tinukoy na no campaign dates ang komisyon gaya ng Biyernes Santo at isang araw bago at mismong araw ng halalan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.